So, di ba yung papa ko basagulero, lasinggero, tsaka siloso. Minsan, pinagsisilosan niya si mama. Nagsiselo siya kasi hindi ako tunay na anak nila. Iba daw yung papa ko. One time, nag-away kami ng kapatid ko, tapos umiyak yung kapatid, younger brother, and then ako hindi umiyak. Nagkataon na si papa ay dumating, tapos lasing na lasing. Tapos, hinampas niya ako, tapos hinagis niya ako galing sa kwarto, papunta sa, hinagis niya ako tinapon niya ako sa sala, tinapon ulit sa balcony, tinapon ulit sa labas. Like, grabe. Napakabasagulero ng papa na yun. Ewan ko kung bakit ginawa niya yun. Ewan ko kung bakit, anong reason kung bakit ginawa niya yun sa akin. Siguro, lasing lang siya, or siguro, naisip ko din na kailangan nagawa niya yun kasi parang hindi niya ako tinuturing na anak during that time. Kasi yung kwento, yung bakit ko sinasabi na hindi niya ako turing na anak kasi pinanganak ako 1995. Tapos mga after 5 months yata or 6 months, hinatid ako ng mama dun sa lolo-lola ko, dun sa kabilang province. Dun ni mama ako. Ang nag-alaga sa akin for 5 years, yung lolo't lola. And after 5 years, bumalik ulit ako sa kanila, sa bahay talaga namin, sa Abusan. Yung tawag sa mama papa ko, tawag ko sa kanila, auntie-uncle lang. So, medyo talaga, nagsisilosan talaga ako ng papa na yung time na yun. Nagsiselo siya kay mama kasi hindi ako tunay na anak. Well, after how many years, natanggap ko naman na sila pala yung papa, mama ko, hindi yung lola at lola. So, nung time na high school na ako, di ba? So, one time si mama, napayak ako sa ginawa ng mama kasi pumunta lang siya ng school para bigyan lang ako ng pagkain, ng ulam at saka allowance 50 pesos. Tapos may dala siyang saging, talong para ibebenta. Buti na lang time na yun, pagdating sa school, may benta na siya, binigay niya sa akin 20 pesos and then may ulam. Tapos, sabi niya, classmate, Palomar, kapatid, Palomar, mama mo, ay, ma, nag-bless ako. Tapos binigyan niya ako ng ulam. Medyo nahihiya ako ng time na yun kasi, honestly, nahihiya ako kasi si mama. Supposedly, hindi dapat ako mahiya nung time yung bata pa kasi, hindi dapat ako mahiya nung time na yun kasi, dapat proud ka kung saan ka galing, ano yung status ng pamilya mo. You should be proud of kung ano ka at ano kayo. So, ayun, umiyak ako. Sabi ko, grabe naman si mama. Yung pag-ano niya, yung pagsisikap niya para lang sa amin, para lang sa mga kapatid ko. Proud ako kay mama kasi kahit anong nangyari, kahit binubugbog siya ni Papa, never niya kaming iniwanan. Never niya iniwan si Papa. Never niya iniwan. So, may time kasi na si Papa nagkasakit. May time na si Papa nagkasakit. Inalagaan niya pa rin si Papa. Kahit na binubugbog siya, nagsisilosan. Kasi yung sipag din ni Papa illegal hugger siya noong time na yun. Sipag. May ulam kami kapag may benta siyang kahoy. Ang sarap ng ulam namin. Yun lang. Pero pag wala talaga, wala talaga. Makain lang ng pansit or cake kapag may occasion. No, pansit lang. At saka, Bisaya naman, no? Ayan, nakatry ako ng cake nung may trabaho na ako, volunteer teacher. Ayan. 3,000 pesos yata yung allowance yung term na yan. So, nung pag-graduate ko ng high school, naging scholar ako ng 4-piece. Proud ako na kami 4-piece beneficiary at naging scholar ako dahil sa 4-piece. Mama kasi, siya, 4-piece beneficiary at isa ako sa beneficiary niya. And then, ayun nga, so,
Nung time na yon, hindi pa fully nag-change si Papa kasi palagi pa siyang nagiinom kapag may mga barkada. Then, buti na lang, nung time na nagkasakit siya, na-realize niya na mali pala yung mga ginagawa niya. And then, nag-change na siya, hindi na siya masagulero, hindi na siya nasinggero, hindi na siya nagsiselos. Minsan, kapag may barkada, nag-iinom siya. Pero, minimize niya lang. Naging responsable na siya nung time na na-realize na naman siya. That was pag-graduate ko ng college. Parang fully, na talaga siya, change. Nag-change na yung niya, behavior niya, niya, attitude ni Papa. Ayan, nag-change na siya. Then, grabe. Napakagulo ng time na yun, napakahirap. Kapag maalala ko, naiiyak na lang ako. Actually, kanina umiiyak ko habang ako ay nag-iisip ko ano yung mga sasabihin ko. Pero hindi na. Minsan talaga, yung mga natin experience, history na lang talaga. Tapos, tatawanan na lang natin. Di ba? Ang ganda. Marami akong natutunan. Tsaka sana itong pag-share ko about sa amin, sa family ko. Sana ito ay maging inspiration sa mga bata, lalo na sa mga estudyante ko. Sana ay gawin niyo itong motivation or inspiration para kayo ay maging successful or para makuha niyo yung gusto niyo sa buhay or yung gusto niyo paglaki niyo. Sikapin ang pag-aaral, no matter what happens. Be brave, be strong, be patient. Someday, you'll be successful. At doon ko na-realize, dun sa mga sinishare ko, na sobrang hirap talaga namin nung bata pa ako. Bye.